Welcome back mga ka-DIY. Baka hindi pa kayo sumasali dun sa ating giveaway, no? Ongoing pa rin yung pag-giveaway natin nitong soldering pen na to at saka nitong ating mini DIY power station mga ka-DIY. Ito na nga pala yung charger niya, no? Ito yung 50 to 60 watts charger. Isasaksak nyo lang dito mga ka-DIY. Ito. So, dyan na siya i-charge. So, pinapamigay ko po ito. Baka hindi pa kayo nakakasali. Check nyo po yung last video natin. Meron po tayong dalawang winner. Isang soldering pen at saka itong power station na itong mga ka-DIY. So, habol na po kayo. Madali lang naman sumali. Comment lang kayo dun sa dalawang previous videos natin. And then, ipapag-giveaway natin po yung power station at soldering pen. Pero bago nga pala yun, for today's video naman, mga ka-DIY, marami po nagtatanong, ano bang ginagamit kong panghinang? At napakaganda daw kasi, magilis. Kasi yung iba kasi na marami kasing mabibili sa Shopee na mumurahin mga 100 plus 150. Ako po, ang ginagamit ko ay ito, Inco na industrial soldering pen. So, nakalagay sa kanya industrial, no? So, alam ko nasa 70,000 hours daw to pwede gamitin. So, matagal mo na siya magagamit bago pa mabusted yung heating element niya dito mga ka-DIY. Kasi may heating element yan dyan eh. Yan kasi yung madalas kapag hindi na umiinit yung soldering iron nyo, yan na yung problema. Busted na yung heating element. May nabibili naman nun, pwede siyang palitan. Kaso yun nga, hassle lang din. Lalo kung hindi naman kayo mahilig magbuting-ting. Pero ang gagawin ng iba, bibili na lang ng panibago. So far naman, sa tagal-tagal kong ginagamit itong kay Inco, never pa ako nagpalit ng heating element. Ang pinalitan ko lang dito, itong tip. Kasi pag nagtagal, napupudpud to, pansinin nyo. Paliit ng paliit yan pag nagtagal. So may nabibili rin naman na tip, soldering tip. So binibili ko yan mga ka-DIY. And then, para palitan, luluwagan nyo lang naman tong dalawang screw na to. And then, isasalpak nyo na lang yung soldering tip. Pakita ko sa inyo ha. So, ayan, pag naluwagan nyo yan, mahuhugot nyo na yung, ayan no, tingnan nyo, papalitin na nga to. Medyo matagal na rin kasi itong tip ko na to, di ba? Papalitin na to mga ka-DIY. Kaya alam nyo, papalitin. Bumili ako ng bago. So, pero ito, magagamit pa to. Bibili lang ako ng panibagong tip, pero yung panibagong binili ko, ito naman mga ka-DIY, ito yung 60 watts na version. Tingnan nyo, ang taba ng tip niya. Compared mo dito. O, diba? So, ito kasi 40 watts. Ito naman ay 60 watts mga ka-DIY. So, balik tayo. Gano'ng katagal ba ito magagamit? Alam ko, nabasa ko yun eh. 60,000 hours ba? So, ayun, correction mga ka-DIY. Yung sinasabi kong 60,000, mali pala. 20,000 soldering joint. Yung paggagamitan nyo ng tip. So, bago kayo magpalit ng tip, nasa 20,000 na joint or connection na yung nagawa nyo bago ito mapudpud, kagaya nito mga ka-DIY, bago nyo palitan. Yun namang 600 hours, kaya naging 60,000 eh, no? Na pag-combine ko yung 20,000 tsaka 600. Yun namang 600 hours, yung heating element na sinasabi ko sa inyo, yun nandito sa gitna. Yun, up to 600 hours mga ka-DIY. So, kung hindi ka regular or kahit madalas kang naghihinang, sobrang tagal na po nun yung 600 hours mga ka-DIY. Sulit na sulit nyo na yung panghinang nyo. Promise. So, ayun, balik tayo dito sa 60 watts. Siya nga pala, kung interested kayong bumili nito, nilalagay ko po yung link dito sa may bandang left side. Click nyo lang po, view product, and then pwede nyo na siyang mabili. Nandyan na po yung link niya kay Shopee. Magre-redirect na po yan mga ka-DIY. Ngayon, bakit ba ako bumili nitong mga ka-DIY? Goods na goods naman itong 40 watts natin. Kaso, kapag meron akong medyo malalapad na hinihinang, kagaya ng BMS na may built-in active balancer mga ka-DIY. Ito, itong BMS na to, kinuha ko lang. So, pansinin nyo kasi itong BMS na to, yung ibang joint, yung ibang mga hinihinang, madali lang. Kaso ito kasi, malapad. So, yung init,
nitong ating soldering tip hindi nagiging enough kasi nagtatransfer dito sa isang malapad na area. Para kasing heat sink yan lumilipat dyan yung init So medyo mahirap ihinang perfect yung ganito mga ka-DIY. Ayan kita nyo, medyo cold siya Dumikit naman siya kaso hindi siya ganun ka mapagkakatiwalaan. Yon, hindi siya ganun mapagkakatiwalaan. Kaya bumili rin ako ng ganito para kapag meron akong hihinangin na medyo malalapad kagaya nito, kailangan ko yung talagang mainit. Meron tayo 60 watts. So testingin natin mga ka-DIY. Testingin natin dito at saka sa isang battery. Lalo yung mga walang spot welder at gusto gumawa ng battery pack, gusto maghinang ng battery, ito na lang yung gamitin nyo. Ito yung bilhin nyo, yung 60 watts. Pero kung yung mga maliliit na hihinangin nyo lang, goods na yung 40 watts. Ito nga pala yung 40 watts. Ayan Ito bagong-bago rin to na 40 watts. Ipapamigay ko nga pala to. Paano? Abangan nyo sa dulo ng video na to mga ka-DIY. Dahil Pasko, mag-giveaway tayo. At siya nga pala, sa mga nagtatanong anong soldering lead ko, ito po ay Ichiban. Ang maganda kasi sa Ichiban, manipis lang siya tapos ang bilis niya talaga matunaw. Kaya gustong-gusto ko itong ginagamit. Meron kasi yung medyo mataba, ang pangit tunawin nun Ito maganda talaga yung hinang niya mga ka-DIY. Natanggal yung papel pero Ichiban yan. Ilalagay ko din yung link dito sa YouTube Shopping. So testingin natin tong 60 watts mga ka-DIY para makita nyo yung diferensya ng hinang nila ni 40 watts. May kasama palang stand yan kapag binili nyo mga ka-DIY. So ito ay stand ng ating panghinang. Para kapag hindi mo siya gagamitin, pwede nyo siyang ipatong sa table ng paganyan. Para hindi nakakapasok. Kasi to be honest, ilang beses na ako napasok. Kasi kung saan ko pinapatong yung aking soldering iron mga ka-DIY. Huwag nyo akong tutularan doon. Gumamit kayo ng stand for safety. So ito may paso dyan. Yan, paso yan ng soldering iron. So best friend ko kasi ang mga soldering iron na yan Ito yung number 1 tools na hindi pwedeng mawala. So, testingin natin. Painitin natin saglit. Mga ka-DIY, siya nga pala sa mga matagal na naghihinang dyan. Baka makarelate kayo dito. Paano chine-check kung umiinit yung soldering iron nyo? Comment naman kayo below mga ka-DIY. Kasi merong secret technique na natutunan ko nung college ko pa ito ginagawa. Sinisinghot ko tong paligid na to. Ito dito. Dinidikit ko sa ilong ko yan mga ka-DIY. Doon nyo mararamdaman na umiinit siya. Pero huwag nyo naman ididikit ng todo sa ilong nyo Ayan, kita nyo umuusok. Bago pa kasi siya Yun yung technique po namin nung nag-aaral pa ako sa college. Paano ko malalaman kung mainit na. Pero delikado yun na-share ko lang mga ka-DIY. So ayan wala pang isang minuto mainit na siya kaagad. Yun din yung maganda kay Inco na soldering iron mga ka-DIY. Ang bilis niya uminit. After ilang minuto mga ka-DIY, mainit na yung ating soldering iron. So testin natin. So una natin gagawin is idikit dyan. Ayan. Kita nyo mas maganda yung niya Mas maganda yung flow ng soldering lead. Try natin hinangin yung wire. So yun yung advantage kapag mas mataas yung wattage na gamit mo na soldering iron. Mas mainit kasi siya. Ayan mas maganda siya mga ka-DIY. Ito kasi ang tawag dito, medyo cold solder yan. Cold yang ganyan bako-bako. Ito talagang nag-flow yung soldering lead. Hindi nyo lang masyado makita nung nagre-reflect kasi. So ganyan yung magandang hinang mga ka-DIY. Yun talagang natunaw yung soldering lead. So ayan Ayan, very good na siya mga ka-DIY. So meron akong panghinang para dito sa
medyo malalapad na hihinangin, no. Mas maganda yung flow niya, oh, di ba? Maganda yung flow niya. Ayun, no. Ramdam mo yung init hanggang likod. So, kaya yung maliit na panghinang, yung 40, ayan, connected kasi to sa backplate. So, yung init no, nagtatransfer sa lahat, kaya hirap siya. Eh, eto, since mas malakas yung init niya, nakakaya niyang tunawin yung soldering lead natin, nakaya niyang painitin lahat. Pero wag niyang tatagalan na kasi maluluto naman yung BMS niyo. So, try naman natin sa battery. Sa mga naghihinang ng battery at gustong mag-try, ganito po yung technique. Kailangan nyo ng mainit na soldering iron. Huwag nyo tatagalan na kasi masisira rin yung battery. So, yan. O, diba? Saglit lang yun. 1-2 seconds lang. Dahil mainit yung soldering tip natin. Yan na po yung magandang hinang sa battery kung hihinangin nyo man siya. Ganyan dapat. Ganyan dapat yung... Ayan. Dito, mas madali yung positive. Yung negative, mas mahirap kasi mas malapad siya. Mas malawak yung kakalatan ng init. Ngayon, testingin natin. Walang stand para medyo madali. O, yun, no? So, ganyan dapat mga ka-DIY. Mas maganda talaga yung 60 watts kung maghihina kayong battery. Ganyan, ha? Yan. Ganda, no? Ganyan ang hinang. Dapat ganyan. Kaya tayo dito sa iba pang battery. Napasarap, eh, no? O, yun, no? Ganda. Ganyan ang magandang hina kung maghihinang kayo ng battery, mga ka-DIY. Ayan, no? Pwede nyo paikot-ikutin pa ng konti para lumapad. Oh, yan, ganyan. Ganyan ang magandang hinang sa battery. O yun, tatagalan mga ka-DIY, 1, 2, 3 seconds lang. O, yun. So, sulit na sulit. Sa mga nagtatanong pala, magkano yung presyo niya, hindi ko nabanggit na mga ka-DIY. Ito pong 30 watts ay... Yung 40 watts, ay 40 watts pala. 40 watts, nabili ko to ng 425. Kaso out of stock na pala siya. Sold out na mga ka-DIY. Yung 60 watts naman ay 485. So, 60 pesos lang yung difference nung 40 at saka 60 watts. So, konti lang pala, no? 60 pesos lang. Gamitan nyo pa ng voucher, mabibili nyo yan. Siyempre, ako naman si Mr. Voucher din, eh. Nabili ko to ng 728 lang itong dalawa ng mga ka-DIY. So, nasa 350. Nasa 300 plus lang bawat isa mga ka-DIY. Pero kung gusto mong libre, eto na. Para sa inyo itong mga ka-DIY. Brand new na Inco Soldering Iron Industrial. Comment lang kayo sa video na to. Merry Christmas. O, diba? Merry Christmas mga ka-DIY. Para sa inyo yan. Wala lang akong soldering lead, no? Pero lagay ko na lang yung link. Bili na lang kayo. So, yun lang para sa video na to mga ka-DIY. Sana nag-enjoy kayo at may naituro akong mabuting bagay sa inyo. Ito yung bilhin nyo, Inco. Wag na yung tigwa 100, tig 200 sa Shopee. Madali masira yan. So, ayun. Maraming salamat mga ka-DIY and thank you for watching.